Sabihin niyo sa pinuno ng mga konseho, pinapatawag sila lahat ng Supremo. Ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong nauna, tayo na may lakas, tayo na may kakayahang lumaban, tayo na makapagbibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko, Sir Andres. Bilang ina ng Katipunan, pinauubaya ko sa iyo ang desisyon na gawin na kung sa tingin mo ay nararapat. Napakarami na ang nabiktima ng mga Espanyol at mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ang kanilang pang-aapi. Sa labanang ito, isusuong natin ang ating mga buhay ilang araw mula ngayon. Sa gabi ng 29, sisimulan na ang revolusyon. Labas ninyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo ng sandata, malakas man ang baril at kanyo ng mga Kastila, lalaban tayo hanggang sa huli. Hindi tayo magpapalupig, tayo ang magtatagumpay dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamay-ari sa lupang ito, sa atin ang bayang ito. Unitin ang sedula ninyo. Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Andres! Mabuhay! Oh, eto ang sedula na pinulit nila sa paboran ni Tandang Sora. Solid nito, ah. Kaya sedula yan ang nagsasabi na si Bonifacio ang unang naging pakulo. Ha? Pinulit lang? Nagpapakulo na? Hindi, ang sedula yan. Ang ibig sabihin, sa pagkulit ng sedula, ay kumanasan tayo sa gobyerno ng Kastila. At ang Katipunan ang naging unang gobyerno ng Pilipinas. Kaya si Bonifacio ang unang pangulo. Pero hindi lang sa pagkukulit ng sedula na susukat ang pagiging pangulo.